Sa susunod na eksena, makikita natin si Sabat na parang bola na inihahagis-hagis. Ginamit ni Asuka ang kanyang espada upang patumbahin si Sabat sa sahig. Pinilit ni Sabat na bumangon. Sinabihan siya ni Asuka na agad tumayo. Sinabi niya kay Sabat na hindi siya maaawa sa kanya kahit nakahandusay ito sa sahig. Hindi makapaniwala si Sabat sa nangyayari sa kanya. Hindi niya matanggap ang katotohanang isang eskrimador mula sa pamilya Rugal ang matatalo ng isang karaniwang tao. Habang sinusubukan niyang bumangon, napansin niya na ang kanyang mga kaklase ay tahimik lamang na nakatitig sa kanya. Hindi maintindihan ni Sabat kung bakit hindi tinawag ng kanyang mga kaklase ang instructor. Nang tiningnan niya ang mga mata ng kanyang mga kaklase, nakaramdam siya ng takot. Ang mga kaklase niya ay nakatingin sa kanya na may pang-aalipusta sa kanilang mga mata. Hindi maunawaan ni Sabat kung bakit siya tinitingnan ng ganoon. Naniniwala siya na si Asuka ang dapat tingnan ng ganoon. Pinulot ni Sabat ang kanyang espada at tumayo. Pumuesto siya at sinubukang kontrolin ang kanyang sarili. Hindi maintindihan ni Asuka kung ano ang ginagawa ni Sabat. Naniniwala si Sabat na titigil sa ganoong tingin ang kanyang mga kaklase kapag nawala si Asuka. Inactivate niya ang kanyang vis at sinubukang atakihin si Asuka. Iniwasan ni Asuka ang atake sa pamamagitan ng pagtalon sa likuran ni Sabat. Habang nasa likod niya, inactivate ni Asuka ang kanyang vis at ginamit ang espada upang hampasin ang likod ni Sabat. Napasigaw si Sabat sa sakit. Nang lumapag si Asuka, bumagsak si Sabat at napaluhod sa ginawa ni Asuka. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin ni Asuka kay Sabat na siya ang unang lumabag sa mga patakaran. Sinabi niya kay Sabat na ang mga ginagawa niya ay naghuhudyok upang gamitin niya rin ang kanyang vis. Pagkasabi nito, agad siyang sumugod upang atakihin si Sabat. Gusto niyang durugan ang ulo ni Sabat gamit ang kanyang espada. Nang makita kung gaano naging delikado ang laban, sinubukan ni Jerome na pigilan si Asuka. Sa kasamaang palad hindi siya pinakinggan ni Asuka. Bago pa man tumama ang espada ni Asuka kay Sabat, ginamit ng instructor ang kanyang espada upang baguhin ang direksyon ng atake. Bumaon sa lupa ang espada ni Asuka. Nagulat si Asuka nang makita ang instructor. Sinabi ng instructor kay Asuka na tapos na ang laban. Sinabihan niya si Sabat na pumunta sa kanyang opisina matapos magpagamot. Sinabi rin niya kay Asuka na sumunod sa kanya kaagad. Hindi maintindihan ni Asuka kung bakit gusto siyang papuntahin ng instructor sa opisina. Sinabi niya sa instructor na si Sabat ang unang lumabag sa mga patakaran. Sinabi niya na kung tumama ang atake ni Sabat, tiyak na nasa klinika na siya ngayon. Sagot ng instructor, ang kawalan ng respeto ni Asuka sa kanyang kalaban ay isa ng paglabag sa patakaran. Sinabihan niya si Asuka na tigilan na ang palaging paghahanap ng palusot sa kanyang mga ginagawa. Sinabi niya kay Asuka na hindi niya maintindihan kung bakit laging pinagtatakpan ni Instructor Patricia ang kanyang mga pagkakamali. Nalungkot si Asuka nang marinig ito. Inutusan ng instructor ang isa sa mga estudyante na dalhin si Sabat sa nurse. Sinabi niya kay Asuka na hindi niya kailangang umasta ng ganoon kahit pa dumaan siya sa isang hindi magandang insidente. Bago pa makapagsalita pa ang instructor, biglang sumingit ang isang estudyante. Sinabi ng instructor sa estudyante na nakikipag-usap pa siya kay Asuka. Sagot ng estudyante, kailangan nilang pigilan sina Helmut at Aaron. Parehong nagulat ang instructor at si Asuka sa narinig. Nagbago ang eksena, at bumalik tayo sa ilang araw bago ang klase sa pakikipaglaban. Habang nakatayo sa pasilyo, tinanong ni Jerome si Aaron kung bakit hindi niya pinigilan si Sabat. Sinabi niya kay Aaron na hindi kailanman gagana ang plano niya kay Asuka. Sinabi rin niya na hindi sila makakalusot pagkatapos lumabag sa mga patakaran. Tinanong ni Aaron si Jerome kung malapit ba siya kay Sabat. Hindi naintindihan ni Jerome kung ano ang ibig sabihin ni Aaron. Sinabi ni Aaron kay Jerome na lumingon siya sa paligid. Sinabi niya na tapos na si Sabat. Nagulat si Jerome sa narinig at hiniling kay Aaron na ipaliwanag ang kanyang sinabi.
Sinabi ni Aaron sa kaibigan niya na ang tanging dahilan kung bakit nakaligtas si Sabat sa parusa ay dahil walang pisikal na ebidensya sa kanyang nagawang kasalanan. Sinabi niya na alam ng lahat na nagbayad si Sabat ng mga tao upang saktan si Asuka. Sinabi ni Aaron kay Jerome na isang malaking kahihiyan para sa isang maharlika ang gumamit sa Black Hawk, kahit pa para lang sa isang karaniwang tao. Sinabi niya na karamihan sa mga estudyante sa departamento ng Eskrima ay pawang mga maharlika. Karamihan sa mga maharlika ay hindi itinuring na matalino ang ginawa ni Sabat. Sinabi ni Aaron sa kanyang kaibigan na nawala na kay Sabat ang pabor na dati niyang tinatamasa. May ngiti sa kanyang mukha nang sabihin ni Aaron kay Jerome na mas makakabuti para sa kanila kung bugbugin ni Asuka si Sabat at mapatalsik ito sa akademya. Sinabi niya na kung wala ng leader ang grupo, wala nang mag-iinteroga sa kanila. Nagulat si Jerome sa narinig, hindi siya makapaniwala na may sarili palang plano si Aaron. Sinabi ni Aaron sa kaibigan niya na nais niya ring durugan si Helmut mismo. Sinabi niya kay Jerome na mas makakabuti para sa kanila kung parehong mapatalsik sa akademya sina Sabat at Helmut. Tiniyak niya sa kaibigan niya na mapapadapa niya si Helmut kahit hindi gumamit ng vis. Sa kasalukuyan, makikita natin si Aaron na may hawak na espada at may ngiti sa kanyang mukha. Umaasa si Aaron na hindi magtatanim ng galit sa kanya si Sabat dahil sa kanyang plano. Naniniwala siya na maiintindihan ni Sabat ang lahat sapagkat ganito na ang paraan ng pamumuhay ng mga maharlika sa loob ng maraming henerasyon. Tinanong ni Helmut si Aaron kung siya ang nagnakaw ng mga aklat sa kanyang locker. Sinabi ni Aaron na wala nang iba pang makakagawa noon kundi siya. Napaisip si Helmut sa sarili kung dapat pa ba itong itanong sa kanila. Ibinaba ni Helmut ang kanyang espada at pumwesto. Ngumiti si Aaron nang makita ang posisyon ni Helmut. Hindi siya makapaniwala na gagamit si Helmut ng isang posisyon na maraming butas sa depensa. Nagtaka siya kung nagkukunwari lang si Helmut. Napagdesisyonan niyang atakihin si Helmut gamit ang kanyang buong lakas. Inisip ni Aaron na unahin ang pag-atake sa mga binti ni Helmut. Ngunit bago pa siya makagalaw, nakalapit na agad sa kanya si Helmut. Nagulat si Aaron sa bilis ni Helmut. Mabilis niyang iwi na siwas ang kanyang espada gayon din si Helmut habang may nakakakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ginamit ni Helmut ang kanyang espada upang basagin ang espada ni Aaron. Hindi maintindihan ni Aaron ang nangyari. Sigurado siyang inihampas niya ang kanyang espada, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ito nabasag. Habang nakatingin si Aaron sa kanyang sirang espada, biglang inatake ni Helmut ang kanyang lalamunan gamit ang espada. Bumagsak si Aaron sa lupa at nagsimulang humiyaw sa sakit. Napansin ni Aaron na hindi siya makahinga at pilit niyang sinubukan na makahinga. Habang naghahabol ng hininga si Aaron sa sahig, lumapit sa kanya si Helmut. Lumuhad si Helmut at nagtanong kay Aaron ng isang tanong na halos kapareho ng tinanong niya noong unang araw ng klase. May nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, tinanong ni Helmut si Aaron kung naniniwala siyang mailigtas siya ng kanyang pagiging maharlika sa labas ng akademya. May nakakapanindig balahibong ekspresyon sa mukha, sinabi ni Helmut kay Aaron na maaari na sana niyang baliin ang leeg nito sa kanyang naging atake. Tinanong niya si Aaron kung magagamit ba nito ang kanyang maharlikang estado sa kabilang buhay. Nang marinig ito, napuno ng takot si Aaron. Habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata, napagtanto niya na hindi isang ordinaryong tao si Helmut. Habang nakatitig siya sa mga mata ni Helmut, napagtanto niyang isang halimaw ang kaharap niya, isang nilalang na hindi niya dapat ginulo. Napansin ni Helmut na hindi makapagsalita si Aaron dahil sa kanyang lalamunan. Ginamit niya ang kanyang paa upang durugan ang kamay ni Aaron. Sinubukan ni Aaron na sumigaw, ngunit wala siyang tinig na mailabas. Habang pinagmamasdan ni Helmut ang paghihirap ni Aaron, nagsimulang lumiwanag ang kanyang binhi ng kadiliman. Kinuha ni Helmut si Aaron gamit lamang ang isang kamay at balak na durugan ang mukha nito gamit ang espada. Bago pa man magawa ni Helmut ang kanyang nais, dumating ang instructor at si Jerome kung saan sila naglalaban.
Sinabi ng instructor kay Helmut na tapos na ang duelo. Inutusan niya si Helmut na ibaba ang kanyang espada. Pagkarinig sa boses ng instructor, unti-unting lumingon si Helmut na may nakakakilabot na tingin sa instructor. Napatigil sa paggalaw ang instructor at ang iba pang mga estudyante nang makita nila ang nakakakilabot na aura na bumabalot kay Helmut. Habang masama ang tingin niya sa instructor, unti-unting nagbalik sa katinoan si Helmut. Napagtanto niyang hawak pa rin niya si Aaron. Mabilis niyang pinakawalan si Aaron. Habang hinahabol ang kanyang hininga, tumingin si Helmut sa kanyang instructor. Nanatiling gulat ang instructor sa kakaibang aura ni Helmut. Ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang kalma at inutusan si Jerome na bigyan si Aaron ng paunang lunas. Sinabi niya kay Jerome na dalhin si Aaron sa klinika kapag natapos na ito. Tumingin ang instructor kay Helmut at inutusan siyang sumunod sa kanya sa opisina. Nagbago ang eksena, at napunta sa opisina ng instructor. Sinabi ng instructor sa mga binata na bibigyan niya sila ng pagkakataon na magbigay ng paliwanag sa kanilang mga ginawa. Sinabi niya sa kanila na maaari nilang sabihin ang anumang nasa isip nila. Tahimik na nanatili sina Helmut at Asuka matapos marinig ang sinabi ng instructor. Sinabi ng instructor sa kanila na matalino sila dahil hindi na sila nagsalita. Sinabi niya na wala silang karapatang gumawa ng palusot. Hindi na nagulat ang instructor sa naging asal ni Asuka. Ngunit hindi niya inaasahan na gagawin rin ito ni Helmut. Sinabi ni Helmut sa instructor na hindi siya lumabag sa anumang patakaran ng duelo. Sinabi niya kay Helmut na sinuri niya ang kalagayan ni Aaron bago siya pumunta sa opisina. Ibinunyag ng instructor kay Helmut na may punit sa daluyan ng hangin ni Aaron at durog ang mga buto sa kanyang kanang kamay. Galit na sinabi ng instructor kay Helmut na maaaring nagkaroon ng respiratory distress si Aaron kung hindi siya nabigyan ng paunang lunas. Sinabi niya na gagaling ang lalamunan ni Aaron, ngunit maaaring hindi na ito muling makahawak ng espada gamit ang kanyang kanang kamay. Naiinis si Asuka sa narinig, hindi niya maintindihan kung bakit sila sinasaway ng instructor. Sinabi niya sa instructor na deserve ni Sabat at ng kanyang kaibigan ang nangyari sa kanila. Sinabi niya na sinubukan siyang patayin ng mga ito sa pamamagitan ng pag-upa sa Black Hawk. Malakas na pinalo ng espadang kahoy ng instructor ang ulo ni Asuka nang marinig ang kanyang sinabi. Sinabi niya kay Asuka na hindi niya hinihingi ang kanyang sagot. Sinabi ng instructor kay Asuka na kahit hindi siya lumabag sa anumang patakaran ng duelo, dinala niya ang laban sa hindi na nararapat. Sinabi ni Helmut sa instructor na hindi niya maintindihan kung bakit siya sinisisi. Sinabi niya na mahina si Aaron. Sinabi niya na pinahiya sila ni Aaron kahit na alam nitong mahina siya. Nagulat si Asuka nang marinig niyang tinawag siyang kaibigan ni Helmut. Ngunit sumang-ayon siyang tama si Helmut. May seryosong tingin sa kanyang mukha nang sabihin ni Helmut sa instructor na ginawa lang niya kay Aaron ang dapat nitong matutunan. Sinabi ni Asuka sa instructor na ginulo ni Sabat at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga locker at ninakaw ang kanilang mga aklat. Tinanong ng instructor si Helmut kung gagamitin ba niya ang duelo bilang paraan upang wasakin ang sino mang hindi niya gusto sa hinaharap. Sinabi niya kay Helmut na hindi siya karapat-dapat pumasok sa akademya kung ganoon ang kanyang pag-iisip. Sinabi niya kay Helmut na ang ganoong paniniwala ay salungat sa etika ng Departamento ng Eskrima. Naiinis si Helmut sa narinig. Tinanong niya ang instructor kung tama bang hayaang magnakaw, manginsulto at mangapi ang mga maharlika sa mga karaniwang tao. Sinabi ng instructor kay Helmut na hindi siya kumakampi sa sino man sa laban. Naniniwala si Helmut na dahil sa pananatilang neutral ng instructor, wala itong nasolusyonan sa mga problema ng mga estudyante. Sinabi ni Helmut sa instructor na neresolba na niya ang problemang hindi nito nasolusyonan. Galit niyang tinanong ang instructor kung hindi pa rin siya nararapat sa Departamento ng Eskrima. Nagdesisyon ang instructor na patahimikin si Helmut. Hinugot niya ang kanyang espada at mabilis na humiwa sa hangin. Naputol ng atake ng instructor ang bahagi ng kisame. Nagulat si Helmut sa nakita niyang pag-atake.
Sinabi ng instructor kay Helmut na itigil na nito ang pag-iwas sa argumento. Sinabi niya kay Helmut na ginamit lang nito ang kanyang lakas upang apihin ang mahihina. Ibinalik niya ang kanyang espada sa kaluban at tinanong si Helmut kung magiging patas ba na pabagsakin din siya bilang kabayaran sa kanyang pagrerebelde. Sinabi ng instructor kay Helmut na palaging mayroong mga maharlika at karaniwang tao. Sinabi niya na palaging may malakas at may mahina. Sinabi niya kay Helmut na hindi dapat hamakin ng isang maharlika ang isang karaniwang tao dahil lamang sa kanilang estado, at hindi dapat tapakan ng malakas ang mahina. Sinabi niya kay Helmut na wala itong ipinagkaiba sa isang maharlikang hinahamak ang isang karaniwang tao. Nagulat si Helmut sa narinig. Walang nagawa si Asuka kundi panoorin si Helmut habang sinesermonan ito ng instructor. Tinanong ni Helmut ang instructor kung ano ang pinakamainam na aksyon na dapat niyang ginawa. Nagulat ang instructor sa tanong na ito at napagtanto niyang seryoso si Helmut. Tumalikod ang instructor at sinabi kay Helmut na siya at ang akademya ang dapat sisihin sa mga insidente ng pambubuli. Humingi siya ng tawad kay Helmut dahil hindi niya ito natulungan agad. Ibinalik ng instructor ang kanyang espada sa mesa at sinabi sa mga binata na ang akademya ay hindi naglalayon ng dominasyon sa iba. Sinabi niya sa kanila na nais ng akademya na maging pantay ang lahat. Humarap ang instructor at tumingin sa mga binata. Sinabi niya sa kanila na ang mga maharlika at karaniwang tao ay pantay. Sinabi niya na matatagpuan nila ang kanilang mga sagot balang araw kung tatandaan nila ang lohikang ito. Sinabi ng instructor sa mga binata na anuman ang nangyari, sila pa rin ay mahuhusay na estudyante. Sinabi niya sa kanila na bilang parusa, ipagbabawal niya ang kanilang pakikipagduwelo. Ibinunyag niya na maaari silang magduwelo kung gusto nila ngunit laban sa isa't isa. Natuwa si Asuka sa narinig. Samantala, pakiramdam ni Helmut ay napasok na naman siya sa isa pang problema. Iniabot ng instructor ang kanyang kamay na mayroong bugkos ng papel kay Helmut at Asuka. Nagulat ang dalawa nang makita ito. May galit sa kanyang mukha nang tanungin ng instructor ang mga binata kung bakit sila nagulat. Sinabi niya sa kanila na hindi maaaring matapos ang parusa sa simpleng pagbabawal ng duelo. Inutusan niya silang magsulat ng 50 liham ng paghingi ng tawad. Nanlaki ang mga mata ni Helmut at Asuka sa narinig. Sinabi ni Asuka sa instructor na may klase pa sila. Sinabi ng instructor na dapat nilang matapos ito bago magsimula ang klase sa teorya. Sinabi niya sa kanila na bumalik agad matapos nilang matapos ang pagsusulat. Sinabihan niya si Asuka na tigilan ang pagrereklamo dahil magaan na parusa na ito kumpara sa kung ano ang dapat nilang matanggap. Kinagabihan, makikita natin si Asuka na nakatingin sa kanyang namamagang kamay. Napagtanto niyang hindi na niya ito halos maramdaman. Hindi siya makapaniwala na inabot sila ng gabi bago matapos ang pagsusulat ng mga liham. Tinawag niyang masamang instructor ang kanilang guro. Samantala, nakatingin din si Helmut sa kanyang namamagang kamay nang may pagkabigla. Hindi naman siya nagsisisi sa pagpaparusa kay Aaron. Mas nagulat siya sa sarili dahil nawala ang kanyang kontrol. Hindi siya makapaniwala na hindi pa pala niya sapat na naihanda ang kanyang katawan. Hindi rin niya matanggap na nawalan siya ng kontrol dahil lamang sa isang maliit na bagay. Napansin ni Asuka ang itsura ni Helmut na tila naguguluhan ito. Tinanong niya si Helmut kung masama ba ang kanyang pakiramdam. Tinanong din niya kung masakit ba ang kamay nito. Sinabi ni Helmut kay Asuka na masama ang loob niya dahil hindi siya nakapag-ensayo ngayong araw. Nagulat si Asuka sa sagot ni Helmut. Sinabi niya na talagang hindi nauubusan ng tiyaga si Helmut. Tinanong niya kung paano pa nagagawang isipin ni Helmut ang pagsasanay matapos magsulat ng liham ng buong araw. Sinabi ni Helmut kay Asuka na magaling naman siya kahit hindi siya madalas mag-ensayo. Naiirita si Asuka sa narinig. Sinabi niya kay Helmut na hindi niya pa ito nakikitang nagsasanay kahit kailan. Sinabi niya na palaging nakakulong si Helmut sa kanyang pribadong silid, kaya hindi nito nakikita ang sino man na nag-e-ensayo. Habang naglalakad ang dalawa,
Tinanong ni Asuka si Helmut kung maaari rin siyang gumamit ng pribadong silid. Agad na tinanggihan ni Helmut ang kahilingan ni Asuka. Ipinaalala ni Asuka kay Helmut na tinawag niya itong kaibigan. Ngunit hindi siya pinansin ni Helmut. Habang patuloy sa paglalakad ang dalawang binata, tahimik silang pinagmamasdan ng instructor mula sa bintana. Napansin ng instructor ang isang kakaibang bagay tungkol kay Helmut. Alam niyang isang talentadong estudyante si Helmut, ngunit hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong klase ng aura si Helmut habang nakikipaglaban kay Aaron. Naniniwala ang instructor na ang aura ni Helmut ay may pagkakahawig sa enerhiya ng demonyo. Mabilis niyang inalis ang ideyang ito sa kanyang isipan. Naniniwala siyang mas mabuting estudyante si Helmut kaysa kay Asuka dahil marunong makinig si Helmut. Umaasa siyang patuloy na matututo si Helmut nang hindi nalilihis ng landas. Nang tiningnan ng instructor ang kanyang opisina, napansin niyang nasira niya ang kisame. Napagtanto ng instructor na ang gastos sa pagpapagawa nito ay ibabawas sa kanyang sweldo. Nagbago ang eksena at makikita ang isang gusali. Sa loob nito, makikita ang mga lalaking nagtangkang pumatay kay Asuka. Nakaluhod ang mga lalaki, nakaluhod sila sa harapan ni Anton.